Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Banat Kapanig TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Okay guys, simulan na natin. Let's go! A member of the traffic enforcement group. Ang pagkakalam ko, paparahin lamang ang isang motorista kung may probable cost. Ano yung probable cost? Walang helmet. Sira yung ilaw. Gewang-gewang. Ito yung batas ni Kon ni Dick Gordon. Nagbibigay pa siya ng doble plaka raw nung araw Just example of probable cost. Pero sa mga nakamotor, pinapara, pipila. At kapag nakapila na, hanapan ng lisensya, hanapan ng registration, bubuksan ng compartment, kakapkapan. Kali. At yung mga sasakyan na 4 wheels, lusot ng lusot. Bakit ganon, Mr. Chair? Discrimination po yun. Kung naghahanap ng kriminal ang ating mga taga-law enforcement, bakit? Wala bang kriminal na doon sa kotse, sa van, sa SUV? Mas maraming kriminal doon. Kasi kung pag-uusapan lamang ay naghahanap ng mga deadly weapon o armas. Ang mahanap sa motorcycle riders, pistola at ice pick. Sa mga kotse, van, SUV, kung gusto niyo pa, basuka pa M203, grenade launcher, kayang ipasak dyan Bakit hindi nahanapan din? It's unfair. Very, very unfair. And this, marami na ako experience na minsan, naplantahan po ng ebidensya. Totoo yan. Kasi ang pakay lang talaga ng checkpoint ay mangotong. Ngayon, naplanta ng ebidensya yung kawawang rider, hihingian ngayon ng kotong. Pag walang may bigay na kotong, ididiretso sa kalaboso para magremedyo. Kapag walang naremedyo, tutuluyan, ikukulong. Ilan na po ang mga riders na nagreklamo sa akin na punta sa ganong sitwasyon? Kaawawa po sila. Wala po akong masamang tinapay or against checkpoints. Kailangan din po natin yan, especially during gun ban. Checkpoints in pursuit of some criminals not running away from a crime scene, itatawag yan sa isang lugar na para maglagay ng checkpoint against doon sa tumatakas ng mga kriminal. Pero bakit motor lang? Di lahatin na. Palagi, ang mga nakamotorsiklo ang pinag-iinitan. Nandiyan yung lalagyan ng pagkalaki-laking plaka, doble plaka, meron. Natatawa ako dun nung araw mga kaibigan, doble plaka na nga, ang laki-laki pa. Yun yung batas ni Dick Gordon. Tapos pinag-iinitan niya yung mga riders nun. Ang genius na nag-lokal na maglalagay ng plaka printed sa damit ng rider para mga preso. What the F? Bakit gano'n na lang galit sa mga motorcycle riders? Hindi po patas. We have to be fair. If we are going to implement the checkpoint policy, it has to be fair and square. It is for everybody. Nobody's above the law, sabi nga nila. Hindi porket naka-SUV, naka-van, kotse, libre na. O baka takot yung mga kapulisan natin, baka pag pinara yung SUV, nandun si General, o nandun si Gob, si Mayor, o di mamura kayo, o si Senator, baka ako nandun. Pero pinara niyo ako, hindi ko kayo mumurahin. Kung may kasalanan ko, ba't ko kayo mumurahin? I wouldn't do that. But anyway, my point being here is, kung gusto po natin nag-implement yung batas, naghahanap po tayo ng kriminal, pantay ho dapat tingin natin, hindi lang po sa mga motorsiklo. Again, I've said it a while ago, mas marami po mga kriminal sa mga naka 4-wheel vehicles. Kasi po, tinted yan, tapos malaking space, kaya nilang maglagay, magsaksak.
ng maraming mga armas. And having said this, ako po ay magpapasa ng panukala na para mapatigil na po itong diskriminasyon laban sa mga riders. Of course, in conjunction with the bill na meron na nakasala ngayon, si Senator J.V. Ejercito, and I will make sure na itong bill na ipapasa ko may katapat na parusa kung sino man ang lumabag, kung sino man nagpakita ng hindi ka nice at nagdi-discriminate against sa ating mga riders. Maraming salamat po, Mr. Chair. Magandang hapon po. Thank you, Senator Raffy Tulfo. Maraming salamat sa iyong pagpunta ngayong hapon. Siguro po si ating mga counterparts, Kung Miguel, meron mo kayo makikinig muna. Anyway, siguro we can start probably the PNP para maintindihan po natin ano po yung mga protocols nila sa mga checkpoints. Dahil nangyari kasi noon medyo, kaya po naipasa ito noong panahon ni Duterte administration, ito yung mga panahon yata na marami ang riding in tandem, no? At that time. So gusto natin malaman kahit na sana pinatawag natin dito hindi po yung HPG, siguro si Chief PNP makakatulong din sa atin kasi hindi naman po HPG po ang naglalagay ng mga checkpoints eh. Karamihan na nadadaanan ko. Usually mga regular policemen. Usually Karamihan sa mga checkpoint, mga kaibigan, PNP talaga. the traffic Hindi mga enforcer. management or yung mga nakamobil lang. Minsan at random lang, maisipan lang mga police, maglagay tayo ng checkpoint dito. Mukhang medyo mainit ang panahon. Mag-checkpoint lang sila and then mag-check ang mga motor. So, hindi talaga. Bihira po yung HPG na check. I don't think, doon po sa at least sa topic ko, walang kinalaman kayo sa HPG. However, tatanungin ko siguro, since police po kayo, I'm sure kasama po sa inyong training, ano ba itinuro sa inyo, sa PNP, yung pagpara ng isang motorista? Ano ba yung patakaran na system or system in place para doon po sa gagawin yung paninita sa mga motorista ang dumadaan po sa checkpoint? Yun po siguro tayo mag-umpisa. Although hindi po kayo yung sinasabi kong palagi naninita, nangaharas ng mga motorcycle riders, pero at least ito rin po sa inyo ata sa PNP. By the way, Mr. Chair, may dadagdag ko. Ilang beses na ako nakatanggap ng reklamo na sa isang checkpoint na yung nakamotorsiklo hindi huminto. Of course, probable caution na para parahin, pulin. Ang ginagawa po ng mga pulis, binabaril. Hindi na nasusunod yung tinatawag na rules of engagement. Pagpatakas, edi habulin, maghabulan. Kaya dapat mga pulis malilitan siyan, hindi malalaki. Kasi pag malaking siyan, hindi na tayo maghabulan. Dapat habulin. Pagpakita ng baril, then that's where you engage. That's what we call rules of engagement. Malaman later, yung tumba na yung motorista, ba't ka kasi tumakbo? Yung pala, walang lisensya, walang registration. Itinakas yung sasakyan ng kanyang tatay na hindi nagpaalam. Kaya takot na baka napara siya at yung pulis, kukulong siya at tatawagin tatay. Maraming ka na insidente. O tumatakas dahil merong isang stick na marijuana. So what? Kung may isang sachet ng shabu. So what? Enough na ba yun para patayin agad yung tao? Kung may marijuana, kulihin, suha ni kulong. Patakas. Ito po, turo ko sa mga pulis. Sana nakikinig lang ng pulis na ngayon. You should observe what we call rules of engagement. Ano po ba? Yan ay inaano sa inyo, tinuturo. And then yung Miranda doctrine, alam niyo po yun? Diba? Dapat ganun din. So anyway, yung po sa aking katanungan, ano ho ba yung sistema na ipinatutupad sa checkpoint? Sige, Colonel Barbo or Major Talan, pwede pakiano na lang sagot ni yung query po ni Senator Tulfo. Yung mga protocols sa mga checkpoints. Good afternoon po, Mr. Chair. Honorable Senator, sir. As to the protocols po, it is in black and white under the rules natin po sa police operational procedures po. And in case na ang ating kapulisan po ay in doubt, nandun po yan. Every single person. Para hindi mo gusto. Ano nga po, halimbawa may checkpoint dyan. Yes, sir. Sinabihan kayo ng supervisor nyo, maglatag ka ng checkpoint dyan para manitan ng mga sasakyan. Paano po implement yun? Ano po yung protocol? Sabi nga po ni Senator JB. May protocol po yan na sinusunod. Shit, walang maisagot, mga kaibigan. Turuan na kita, sir. Halimbawa, Nagtitinginan pa sila, mga kaibigan. yung plain view doctrine. Yan, ginagamit yan sa mga sasakyan. Sa motorsiklo, dapat meron din tinatawag ng plain view doctrine. Now, ano po sa tuturo sa iyo? Pag walang Tapos na. violation,
At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.